After 1 month waiting for new chapter ng ROR ay finally nagkaroon na ng chapter 89, ang Record of Ragnarok, na may title na Voiling. Napaka-interesting nga ito mga kaibigan dahil dito natin malalaman ang backstory ng God of Sword na si Susanoo no Mikoto, kung paano niya inabandon ang pagiging novel god at sumamang makalubilo ang mga mortal. So nothing further ado, let's start it. Sa unang bungad nga ng chapter, as you can see, na nakatamo ng fatal wound si Susanoo no Mikoto sa dazzling blow na isinagawa ni Okita Soji. Kaya't ito yung naging reason ng pagkaka-outbalance ni Susanoo. Makikita nga natin sa mukha ni Okita Soji yung pagkakasatisfied dahil nagawa niya matamaan ang God of Sword. This is how explain kung gaano kagutom na gutom ang tinaguri ang Demon Child na matalo si Susanoo. Nagsigawan naman ang buong manonood ng mga mortal dahil nakikita nilang nagdo-dominate ang kanilang representative. Then ang lahat ng Seisegumi nga ay proud na proud sa pinapakitang galing ni Okita. Ayon pa nga sa kanila na siya ang pinakamalakas at kinakatakutan sa Kyoto. Then he's the one of the greatest sword nga daw ng Seisegumi. Ayon pa kay Kojiro Sasaki na naging daily life na talaga daw ni Okita Soji ang pakikipaglaban. Kumbaga routine niya na talaga ito. Kaya't na-achieve niya ang pagiging isa sa mga greatest samurai. Sa kabilang dako naman ay makikita natin si Brüheld at Gol na nag-uusap. Biniga pa nga ni Gol na kung papaano nga daw nagawa ni Okita Soji mahiwa ang katawan ng isang god using his own sword. For me nga mga kaibigan ay napaka-unpredictable talaga kung ano ang divine weapon ni Okita. Kung maalala nga natin from the start ay dala-dala na talaga ni Okita ang kanyang samurai sa pakikipaglaban bago mabuo ang Seisegumi. Then sinabi pa ni Kojiro about kay Okita that the battlefield was the part of his daily life. That's why his sword is so sharp. Kung i-analyze nga natin ay saksi si Kojiro sa past life ni Okita. So meaning ay walang nagbago sa weapon ni Okita na kahit talaga nito makahiwa ng gods, even not using divine weapon. Don't worry, this is just my opinion, kahit possible pa rin nagbago ang samurai ni Okita before mag-start ang paglalaban. Or po pwedeng ang scarf niya sa leeg ang kanyang divine weapon na nagbibigay sa Demon Child ng enhancement sa every attack na pinapakawalan niya. So mabalik tayo. Natuwa nga si Gol sa pinapakitang galing ni Okita in terms of fighting between Susanoo. Nagsalita naman si Brüheld na wag daw i-disregard ni Gol si Susanoo dahil si Susanoo nga daw ang nakakaalam at ang iisang gods na namuhay o nakalubilo ang mga mortal 1,000 years ago. Then wag natin kakalimutan na siya ang tinaguri ang founder ng Art of the Sword, kung saan nanggaling or inspire ang fighting style ni Okita using samurai. At dito nga mga kaibigan ay magkakaroon ng flashback about Susanoo no Mikoto, kung paano siya tinawag na God of Sword na isa sa mga myth at pinakalat ang kanyang galing sa pakidigma sa Japan. Noong Asian period nga sa bansang Japan, may isang highest ranking god or mas tinatawag na novel god ang pinag-utos na tapusin o talunin ang lahat ng evil gods sa mundo ng mga mortal. At ang gods na responsible para dito ay walang iba kundi si Susanoo no Mikoto. Nagawa niya nga matalo ang mga kalaban niya sa isang atake lamang at ang tinaguri ang the strongest Kamakiri. Kilala ang ugali ni Susanoo sa pagiging tahimik o kalmado na ibang-iba sa pagkakilala natin sa naglaban sila ni Okita Soji. One day sa palasyo ng mga novel god ay pinag-utos ni Izanagi kay Susanoo no Mikoto na pag-arian ang mundong ibabaw o iligtas sa mga mortal sa masasamang nilalang na gusto silang saktan. To make you an idea, si Izanagi ang nakakataas sa 4 na gods na ito. Bali siya ang ama nila Susanoo, Tsukuyomi at Amaterasu at isa sa mga primordial gods. Responsible nga rin siya sa mga living creatures sa mundong ibabaw. Sa kadahilanan tinagurian siyang creator deity na halos similar kanila Gaia. Si Tsukuyomi ay naka-assign sa kalangitan, then si Amaterasu naman ay sa karagatan. While Susanoo assigned sa kalupaan kung saan mas danger or high risk dahil sa paglalaban ng ibang races. So back to the story of Susanoo, nagawa nga ng God of Sword na ma-exterminate ang lahat ng halimaw na gustong saktan ang mga tao. Dahil nga sa katapangan at pagiging tapat ni Susanoo sa kanyang tungkulin, ay kumalat ang balita patungkol sa kanya at naging bayani pa ito. Then many years later, merong nakitang isang dambuhalang ogre si Susanoo na ginugulo ang dalawang mortal. Napabilib naman si Susanoo sa binatang lalaki dahil sa katabangan nitong tinataglay sa kadahilanan kahit sa pinakadelikadong sitwasyon ay handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para maligtas ang kanyang nakakabatang kapatid. Pero predicted na nga ni Susanoo ang magiging outcome ng pangyayari na pwedeng masawi ang dalawa kung hindi nga daw siya tutulong. Then dun nga mga kaibigan ay mag-a-attempt na ng pag-atake ang ogre sa dalawang mortal. Kaya tinawakan na agad ni Susanoo ang kanyang divine weapon para iligtas ang dalawa nang biglang nasangga ng mortal ang malaking club weapon ng halimaw na ikinagulat ni Susanoo. Dahil nga sa malakas na force na in-exert ng halimaw ay na-out of balance ito. Kaya tinik advantage ito ng binatang lalaki at lumundag para magsagawa ng counter attack.
Then ayun nga mga kaibigan, naging successful ang atake ng binata at napatumba niya ang malaking halimaw. Then naiwan pa rin tulala si Susano sa kanyang nasaksihan. Dahil sa libu-libong taon niyang pagliligtas sa mga mortal, ay ngayon lang daw talaga siya nakakita na kaya pala ng mga mortal talunin ang ganung halimaw. So basically sa own perspective ni Susano, ang mga mortal para sa kanya ay ang pinakamahinang nilalang na nabubuhay sa mundo. Then para hindi nga sila ma-instinct or mapagdomina ng ibang races like giants, ogre o iba pa, ay ginawa niyang espada or kalasag ang kanyang sarili para iligtas sila. Kaya't nung nakita niyang may isang mortal pala na kayang pumaslang ng isang halimaw by their own, ay amaze na amaze siya. Hindi daw basta-basta ang mga move na ginawa ng binatang lalaki. Kaya't lumapit si Susano sa mortal at tinanong kung paano niya yun ginawa. Nagsalita naman ang mortal na wala naman daw espesyal sa kanyang ginawa dahil nga daw iyon sa espada niya. Dahil sa village nga nila mga senpai, ang lahat ng mga lalaki doon ay nag-iinsayo kung paano gumamit ng espada sa pakikipaglaban. Dahil ayon pa sa binatang lalaki, ang kanilang espada at teknik sa pakikipaglaban ay dedicated nga daw sa isang god na nagngangalang Susa na iniligtas nga daw ang sangkatauhan long time ago. So yung tinutukoy nga ng mga mortal ay walang iba kundi si Susano. Naging legend nga o isang bayani si Susano sa lugar ng Japan. At ang lahat ng mga mortal na ito ay iniidolo siya o gusto maging parehas niya in terms of fighting. Makikita nga natin sa mukha ni Susano yung pagkakavlash na halos umiyak na sa tuwa dahil sa kanyang narinig. For him ay nagkaroon ng bunga pala ang lahat ng kanyang paghihirap na even hindi siya aware ay naging malaking impact talaga sa mga tao ang kanyang kabayanihan. Pero na-ashame si Susano na hindi niya agad naintindihan ang lahat. Kung maalala nga natin way back sa previous panel, sinabi ng kanyang ama na si Izanagi na pwede niyang paggarian ng kalupaan. So meaning ay nasa kanya kung gusto niya makipagtulungan sa mga mortal at gumawa ng sarili niyang batas para mapanatili ang katahimikan sa lupa kung saan siya inassign ni Izanagi. Maraming gods na nga tayong nakitang nakalubilo ang mga mortal, pero ang good example nga dito ay si Buddha. Dahil bukod nga sa tinulungan niya ito, ay binigyan niya ng payo at enlightenment ang mga mortal para in case of scenario na wala na si Buddha, ay kaya ng mga mortal tumayo sa sarili nilang mga paa na hindi nagre-rely sa iba. Pero dahil sa selfishness ni Susano, that he proved by herself na siya yung pinakamalakas sa lupa na hindi niya need ang tulong ng iba, kaya't mas nalamon siya ng kalungkutan. Dahil ang gods na ito ay mas napiling suluhin ng lahat. Pero naglaon ay nag-iba ang lahat dahil sa nakilala niyang binata. Dahil na-witness niya dito yung own capabilities ng mga mortal na kaya nila maging parehas kay Susano. But eventually ay hindi pa nga nagkakaroon ng pangalan ang teknik na isinagawa ng binatang lalaki na inspired kay Susano. Kaya si Susano na yung nag-decide na tawagin nga daw itong Kinjutsu, the art of sword. At sa hindi nasan nga ay lumuhod si Susano at humingi ng request sa binatang lalaki na kung pwede nga ba daw siyang turuan ng teknik nilang ginawa at doon mapuputol ang panel. Dagdadako naman tayo sa palasyo ni Amaterasu, ang isa sa mga kapatid ni Susano. Bali ang tatlong novel god nga ay nagtipon-tipon. Bali pinag-usapan nga nila dito yung patungkol sa pinaplano ni Susano no Mikoto na makalubilo ang mga mortal para turuan siya gumamit ng espada. Kaya tuwinika ni Amaterasu na nahihibang ba daw si Susano. It makes sense naman dahil si Susano ay may title as a god of sword. Then ang god na ito ay pupunta sa lupa para maging estudyante lang ng mga mortal at tuturuan sa larangan ng sword. Sumagot naman si Susano na may galak sa kanyang mukha na hindi lang daw basta sword ito. Dahil tinatawag nga daw itong the art of the sword. Bali yung nire-refer nga ni Susano dito yung patungkol sa fighting style ng mga mortal na na-develop nila. Pero kahit anong gawin sabihin ni Susano sa kanyang dalawang kapatid na si Amaterasu at Tsukuyomi, ay hindi nga daw nila papayagan ito. Dahil para kay Tsukuyomi as a novel god ay dapat hindi sila tinuturuan ng mga inferior human o low class races. Bali ang dalawang kapatid ni Susano ay iniingatan lang ang dignity ng mga gods. Kaya nag-decide na si Susano no Mikoto na i-abandon na ang pagiging three novel gods. Nagulat nga ang dalawang kapatid ni Susano nung magproklima siya na umalis sa pagiging novel god. This is how explain kung gaano ka-obsess ang god of sword kaya't naging curious si Amaterasu kung ano nga ba daw ang art of the sword. Dito nga'y pinaliwanag ni Susano ang lahat. Pinanganak daw siya as a novel god. Kaya't naging inborn na sa kanya ang pagkakaroon ng supernatural abilities at strength. Kaya't ina-idolize or sinasamba sila ng mga mortal. Dahil isa sa mga reason ang mga gods ay creator at ang pinakamataas sa lahat. Magkaiba kung paano pinanganak ang mga mortal na even sila yung pinakamahina na races
ay nagawa nilang i-improve ang kanilang kakayahan through their hard working. For example, ang new discovery na technique na nakita ni Susanoo na The Art of the Sword na na-create na mga mortal sa pag-idolize lang kay Susanoo. Kaya't inadapt nila kung paano masagawa ang atake ni Susanoo at ininsayo ito gamit ang espada. Even nga ang God of Sword ay hindi aware sa kanyang ginawa or ano ang tawag sa mga atake niyang pinapakawalan. Kaya't para kay Susanoo nga daw, ang knowledge patungkol sa pakikipaglaban in different style ay walang limitation. So basically for Susanoo na kahit siya yung tinaguri ang God of Sword, ay kailangan niya pa rin matuto dahil ang knowledge ay walang hangganan, na kahit sino ay pwedeng ma-acquire ito. Nung marinig nga ni Amaterasu yung mga sinabi ni Susanoo, ay nagkaroon siya ng interes sa plano ni Susanoo. Kaya't winika niya na gawin lang daw ni Susanoo ang gusto niyang gawin. However, may consequences nga daw ang desisyon na gagawin ni Susanoo. Dahil nga dishonorable sa mga gods, sinabi ni Amaterasu para ma-fulfill ang kagustuhan ay kailangan patawan siya ng internal exile o panghabang buhay na pagkakaalis sa palasyo at pagkilala bilang novel god. Nag-agree naman si Susanoo dito, then sumingit ng isang request si Amaterasu para payagan si Susanoo. Bali bawal nga daw siya makisalamuha sa mga mortal during training. Medyo mahirap nga ang request na ito pero kahit ganon ay sumang-ayon pa rin si Susanoo. Kaya't nga sinabi ito ni Amaterasu dahil kahit hindi na kinikilalang god si Susanoo sa palasyo ay still ay kilala pa rin siya ng mga mortal sa lupa as a god. Kaya't iniingatan lang ni Amaterasu ang image nila. At dito nga mga kaibigan ay nagpasalamat si Susanoo sa pagsang-ayon ng kanyang kapatid at iniwan niya ang kanyang korona na nagsisimbolo ng panghabang buhay na paglisan bilang novel god. Naging grateful nga si Susanoo sa kanyang decision dahil nagawa niyang maglakbay sa buong mundo na tinago ang kanyang true identity. Then after decades ay mas na-improve ang Art of the Sword at na-witness ito ni Susanoo. Dahil maraming fighting style using sword ang sabay na nalikha o umusbong sa pagtagal ng panahon. Kaya't hindi nagpauli si Susanoo gamit ang kanyang mahiwagang salamin na kaya maging isang surveillance camera sa lahat ng part ng mundo na hindi nanonotice ng iba, ay pinanood niya ang lahat ng mga galing na swordman at inaral ang lahat ng estilo nila. Even na si Okita Soji ay napili rin ni Susanoo para gayahin. Then ipinaliwanag nga rin sa panel na ito yung reason kung bakit napili ni Susanoo ang Bakumatsu. Dahil dito nga daw na center ang Art of the Sword sa era na ito. Dahil naging grateful nga siya dahil ang isa sa mga strongest si Tokiri ay makakalaban niya hanggang sa kamatayan, which is si Okita Soji. Dagdag niya pa na nagpapasalamat siya kay Okita. Then kung inyo mapapansin ay nagulat ang Demon Child at ang reason pala nito ay ang style na postura na ginawa ni Susanoo. So possible kaya't nagulat ang representative ng mga mortal dahil na-predict ni Okita ang gagawin ni Susanoo, which is gayahin ang kanyang technique sa pakikipaglaban. Sobrang hype nga ito kung mangyayari ito mga kaibigan dahil parang nakikipaglaban lang si Okita sa sarili niya. It makes sense rin naman dahil isa si Okita sa matagal nang iniidolo ni Susanoo. Then for sure lahat ng fighting style na natutunan ni Okita ay alam rin ni Susanoo. So doon lang magtatapos ang chapter 89. So see you on the next video. Salamat!